Isa pong mapagpalang hapon sa inyo mga kapatid. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. Isa pong malaking kagalakan at pribilehiyo na muling gamitin ng Panginoon upang mangaral ng kanyang mga salita. Alam po natin na ang bagay na ito ay biyaya lamang ng Panginoon sa atin at lagi natin panalangin na ang Panginoon ang patuloy na maitaas at mapapurihan at andun lagi yung panalangin natin na ingatan tayo ng Panginoon yung ating puso na magkaroon tayo ng pagmamataas o kung anumang kasalanan na maaring pumasok habang tayo ay nagsasalita dito. At alam natin ang dyablo ay hindi tumitigil sa bagay na iyon. Kaya bago po tayo mag-umpisa ay patuloy po nating hingin ang gabay ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. O muli, Ama naming Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, Panginoon, muli kami nagpapakumbaba sa inyo, Ama. Hinihingi namin sa inyo, Panginoon, ang inyong biyaya na kami ay inyong samahan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy namin dalangin ang gabay ng Santong Espiritu, Ama, na bigyan kami ng illumination at gaya ng aming inawit, more about Jesus, Panginoon, na ang aming mga salita ninyo na aming pag-aaralan ay lalo naming makita, lalo naming mahanap ang aming Panginoong Kristo sa inyong mga salita, Panginoon, na aming pag-aaralan. Kaya samahan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ang ating pong pangangaral sa hapong ito ay pinamagatan po nating worshiping the true King, seeking Christ. Ang bagay na ito ay ito po ay bagong series po ito na naisip ko pong talakayin sapagkat una po ay napapanahon itong season na tinatawag natin na Christmas season at pangalawa ay upang talakayin din ang bigyan ng diin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Bagamat yung ating sinisiri sa Thessalonians, alam natin na sa lahat ng ating series doon ay nandun ang ebanghelyo, ngunit nais ko po muna mag-break upang magkaroon tayo ng isang masasabi natin na series na hindi naman talaga topical pero masasabi natin na napapanahon na series. At ito nga po yung ating pag-aaralan sa hapong ito na kung saan makikita natin ang tagpong ito na merong mga tinatawag nila mga wise men o yung mga sa Tagalog, pantas. Tama po ba? Pantas yung ginamit. Na noong panahon na almost kapapanganak pa lamang or sabihin natin na mga 2 years after ipinanganak ng ating Panginoong Kristo doon sa Bethlehem, ay nakita natin ang tagpong ito na ang mga pantas na ito ay kinatagpo sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng isang sign na between na kanilang sinundan upang hanapin nila ang hari ng mga Hudyo at ang alam natin walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So hayaan niyo pong basahin ko pong muli ito sa English version naman ng aking Bible sa ESV. Matthew chapter 2, babasahin ko po ang verses 1 hanggang verses 9. Ito po sinasabi sa ESV version. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Verse 7,
Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child. And when you have found him, bring me word that I too may come and worship him. Verse 9, After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. Purihin po ang Panginoon at pagpalain niyang kanyang mga salita na ating binasa. So dito po sa tagpong ito, nakita natin itong mga pantas na ito. Dito sa verse 1, ang sabi rito, wise men. So, alam po natin, no, sa popular na notion na ang tawag nila dito mga kings, 'di ba? May tinatawag tayong three kings, 'di ba? Nagse-celebrate ng three kings. Pero ang mga tao pong ito, hindi po sila mga hari. Ito po mga wise men na ito po ay tinawag na magi o magos doon sa pagkagamit dito sa Greek, na kung saan itong mga taong ito po ay mga Gentiles. So ito pong mga taong ito na mga tinatawag dito na wise men o yung mga magi, ito po ay mga hentil na probably sila po ay galing sa somewhere in Babylon. So in the Middle East part ng mundo, particularly sa Babylonia, kung saan maaring dahil sa kanilang mga interaction with the Jewish Christians in Babylon, narinig nila yung salita ng Diyos. Kagaya nga nitong sa propesiya dito ni Prophet Micah, dito sa sinabi na propesiya dito. So sabi rito sa ESV Study Bible Notes, so they are possibly from Babylon whose practices included astrology. Ito po yung nag-aaral sila ng mga stars, no? Dream interpretation ng panahon ni Daniel sa Babylon. So lagana po yung dream interpretation ng panahon nila. Study of sacred writings and the pursuit of wisdom and magic. So ito po yung mga taong ito, hindi po sila mga hari. So hindi po sila yung three kings na sa popular na katuruan o kaalaman, hindi po yun ang kanilang, hindi po sila mga hari. So nakita po natin na sila yung mga hentil, galing sila dito sa Middle East, particularly siguro dito sa part ng Babylon. So nakita agad natin, dito pa lang sa verse 1, yung biyaya ng Diyos. Kung paano ang mga hentil na ito, na sila ay hindi nila kilala ang Diyos, hindi sila kasama doon sa covenant promise ng Israel. Pero yung soberanong biyaya ng Diyos na sila ay tinawag ng Diyos upang hanapin ang kanyang anak, di ba natin nakita yung grabing biyaya ng Diyos sa atin? Alam natin, nung tayo ay wala pa sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo ay mga kagaya rin itong mga wise men na ito, na mga Gentiles. Actually, talagang tayo ay Gentiles sapagkat hindi naman tayo kasama sa covenant promise, hindi naman tayo mga Israelites, hindi tayo mga Jews, di ba? Pero, alam natin yung kalagayan natin bago dumating ang biyaya ng Diyos sa atin, nung bago tayo tinawag ng Diyos sa kanyang biyaya ng kaligtasan, tayo ay mga Gentiles. We are alienated from God. We are strangers to the covenant promise and we have no hope and we have no God. Saan natin mababasa yan? Ephesians 2, chapter 12. Sabi rito, remember that you were at that time. So tayo daw, at that time, nung tayo wala pa kay Kristo, ano tayo? We are separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So agad-agad na makikita natin dito sa verse 1 pa lang, na itong mga wise men na ito, sadly, pag pinag-aaralan ang bagay na ito, nakatuon tayo dun sa mga wise men. Sino ba yung mga wise men na yan? Sino ba yung mga hari na yan? Pero hindi natin nakikita, sila yung wala din silang pinagkaiba sa atin. Sila yung mga hentil na walang pagkakilala sa Panginoon, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, hinahanap nila ang Panginoon Kristo na merong earnestness and sense of urgency.
So yun po yung ating unang bagay na pag-uusapan natin. So bago po tayo magpatuloy, nais ko munang ibigay yung ating mga pointers sa hapong ito na ating pag-aaralan. At ang message po natin sa hapong ito is true worship means seeking Christ continually. True worship means seeking Christ continually. Ang tunay na pagsamba ay nangangahulugan ng patuloy na paghahanap kay Kristo. So yun po ang ating pag-uusapan sa hapon ito. Ito po ay may kinalaman sa tunay na pagsamba sa nag-iisang hari, sa tunay na hari na walang iba kundi ang Haring Panginoong Kristo. At gaya po ng una natin nakita kung paano ang mga wise men na ito, the manner of seeking of this wise man. Nakita natin sila with earnestness and sense of urgency. Ang paraan ng paghahanap ay mayroong kasigasigan at kaagapan. Bakit po mayroong kasigasigan? Alam po natin itong pinanggalingan ng mga wise men na ito, hindi po ito malapit na lugar. Bago sila nakarating dito sa lugar ng Judea, nung panahon niya ito, nag-travel sila. At gaya nga po nung nabasa ko sa isang preaching ni Spurgeon, siguro mga 2 years na nag-travel itong mga wise men na ito. So grabe po yung kanilang earnestness. Nung dumating yung biyaya ng Panginoon sa kanila, na nakita nila yung propesiya dun sa Old Testament na merong isang ruler, merong isang hari na mag-shepherd sa bansa ng Israel na ito ay manggagaling sa Bethlehem in the land of Judea. Ito yung sabi sa verse 6, "And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for you shall from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel." So paano dumating ito? Paano dumating ito dito sa mga wise men? So gaya nga ng sinabi natin na marahil itong mga ito, nung sila ay nandoon sa Babylon, nagkaroon sila ng interaction dito sa mga Jews, no? At nakarating sa kanila yung salita ng Diyos. So ano pong makikita natin dito sa bagay na ito? Na ang Diyos ginagamit niya yung kanyang salita upang hanapin natin siya. Gaya ko at gaya mo. Nung narinig mo ang pangangaral ng Ebanghelyo, kumilos ang banal na Espiritu sa kapangyarihan ng Diyos, nagkaroon ka ng interes sa mga bagay na ito. Dati-rati, wala ka namang interes. Baka nga wala kang interes na dumalo o umattend, o kung nandito ka man, marahil ang iyong isipan ay hindi nakapokus o iba ang laman at takbo ng iyong isipan. Ngunit bakit nung ikaw ay dumating sa iyo yung biyaya ng kaligtasan na ikaw ay na-born again? Bakit bigla na lamang nagkaroon ka ng desire na lalo mong kilalanin at hanapin ng Panginoon? Hindi ba't dahil yan sa biyaya ng Panginoon na kilos niya? Gaya ng nakita natin sa mga wise men na ito, na sila yung mga hentil? Ano pang makikita natin dito? So sa verse 2, makikita natin na sabi nila, saying, "Where is he who has been born King of the Jews?" So alam niyo pa ba, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, mahalaga po na nagpe-pay attention tayo dun sa mga verbs. Kung ano po yung ibig sabihin ng mga verbs na yan. So, etong sinabi rito sa verse 2 na saying, na nakita natin, dumating na itong mga wise men na ito, at sila ay nandun na sa Jerusalem. At itong saying na to, ang sabi rito ni John MacArthur, this present participle conveys the idea of continuous action. Ibig sabihin, pagdating nila doon sa Jerusalem, talagang nagtanong sila. Hindi sila tumigil. Ibig sabihin, andun yung kanilang earnestness, nandun yung kanilang urgency o yung kaagapan nila o yung pagiging masigasig nila sa paghahanap dito sa hari ng mga Hudyo na walang iba kundi ang Panginoong Kristo na pinropesiya doon sa lumang tipan, at ito ay dumating din doon sa bituin na nagsilbing guide sa kanila dito sa mga wise men. So sabi rito sa verse 2, saying, "Where is he who has been born King of the Jews?" Ibig sabihin, hindi sila tumigil. No?
Meron silang continuous action. Marahil tinanong nila kung sinong makita nila doon sa Jerusalem, kung saan matatagpuan ang King of the Jews na ito na ipinanganak. No? So nakita natin dito, ano ang punto na gusto natin sabihin dito sa bagay na ito? As the Magi sought Christ, or the wise men sought Christ with a sense of urgency, we too must also seek the Lord while He may be found. Alam niyo po, ang paghahanap sa Diyos, hindi po ito nagtatapos kapag tayo po ay nakatanggap na ng kaligtasan mula sa Panginoon. Pag tayo ay na-born again na, pag tayo ay sumampalataya at nagsisi sa ating mga kasalanan, hindi po nagtatapos ng paghanap sa Diyos. Ito po ay patuloy. Bilang isang Kristiyano na binago ng Panginoon, patuloy po nating hinahanap ang presensya ng Diyos. Bakit po? Dahil nakikipag-commune na po tayo sa ating Panginoon. Yun po yung sinasabi natin na continuous seeking for God. Hindi po ito yung seeking na parang hinahanap lang natin na hindi natin siya kilala, kundi ito yung seeking na gusto natin makipag-commune sa Kanya. At ano itinuturo sa atin dito sa bagay na ito, kung paano ang mga wise men, sila ay nagtatanong, naghahanap, so dapat tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong kasigasigan. Nahanapin natin yung communion with our Lord Jesus Christ. Unang-una dito sa church, fellowship. Gaano natin pinapahalagahan ang fellowship? Di ba? Yung mga pagtitipon natin. At sa ating mga private life, na tayo ay lumalakad sa Panginoon sa ating private prayer, private meditation of the Word. Are we earnestly seeking communion with our Lord Jesus Christ sa mga bagay na ito, na mga means of graces na ibinibigay ng Panginoon sa atin? So yan po yung dapat nating makita dito, na mahamon tayo na gaya ng mga wise men na ito, ng mga Gentiles, tumanggap ng biyaya ng Panginoon, yung kanyang soberanong pagliligtas, na tayo tumanggap din tayo noon. Bakit hindi natin makita na pahalagahan natin at magkaroon tayo ng earnestness, magkaroon tayo ng urgency na hanapin lagi ang Panginoon? Ano sabi sa Isaiah 55:6? Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Sa mga naririto, kung ako po ay may kinakausap dito na wala pang personal na relasyon na nakapagliligtas sa ating Panginoon Kristo, ngayon po naririnig niyo ang ebanghelyo ng Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Nakita natin itong mga magi na ito, wala silang alam, pero dumating sa kanila yung biyaya ng Panginoon. Tayo, sabi nga ni Pastor Joey, naalala ko noon sa dami-rami ng tao rito sa Novaliches, hindi nyo ba naisip yun? Yung soberanong gawa ng Panginoon pagligtas sa atin. Sa dami-rami ng tao sa Novaliches, bakit napasama tayo dun? Sa mga naligtas, na ngayon ay nandito tayo na patuloy nating hinahanap ang Panginoon. Hindi ba dapat lalo tayong ma-challenge doon? Na lalo nating ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon upang maligtas yung ating mga mahal sa buhay. At kung ikaw na naririto, wala ka pa kay Kristo, eto na ang panahon, ngayon na. Anong sabi sa 2 Corinthians 6 verses 1 to 2? 2 Corinthians 6 verse 1 to 2, working together with Him, then we appeal to you. We appeal to you, kami namamanhik sa inyo, not to receive the grace of God in vain. Huwag mong baliwalain ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo. For He says, in a favorable time, I listen to you, and in a day of salvation, I help you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. So naririnig mo ngayon ang panawagan ng Ebanghelyo, na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Kristo, magsisi, tumalikod sa iyong mga kasalanan. Hanapin mo ang Panginoon. Hanapin mo ang Kanyang biyaya. Yun ang mensahe. Yun ang hamon sa atin dito sa mga scriptures natin pinag-aaralan. Gaya ng nakita natin dito sa mga wise men na ito na naghahanap sa ating Panginoon Kristo. Hindi sila tumigil. So kung ngayon ikaw, hanggang ngayon, hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan, huwag kang tumigil. Minamahal, kapatid, huwag kang tumigil. Ang Panginoon hindi maikli ang Kanyang kamay sa pag-abot sa iyo. Alam ng Panginoon, siya ang nakababasa ng kalagayan ng ating mga puso kung tayo taimtim na maghahanap sa Kanya.
Ang pangako niya, siya ay masusumpungan natin siya. At ngayon naman, tayo na naririto, na nagtitipon, anong sabi sa atin? Paalala sa atin ng aklat na sumulat ng book ng Hebrews, dito sa Hebrews chapter 3, verses 13 to 15. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Kailangan po natin magpatuloy na magpalakas sa bawat isa sa pamamagitan ng ating fellowship dito sa ating iglesia. At ano pa sinabi, for we come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end. At it is said, today if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. So naririnig mo ngayon. Naririnig mo ngayon ang salita ng Diyos. Meron ka bang earnestness na hanapin, makipag-commune sa Panginoong Kristo, sa Kanyang mga salita, kasama ang mga saints, ang mga Kanyang iniligtas, Kanyang mga pinabanal, na hanapin siya. So sana po, pag-isipan natin ang bagay na ito, na makita natin na ang bagay na ito ay biyaya ng Panginoon, ito ay gawa ng Panginoon. At dito natin makikita sa ating pangalawang punto, seeking God is only possible through the work of God. Seeking God is only possible through the work of God. Ang paghahanap sa Diyos ay posible lamang sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang gawa. So, saan po natin mababasa yan? Again, dito sa verse 2, magpatuloy tayo. So, sabi rito, for we saw His star. For we saw His star. So, yun po yung sinabi ng mga wise men. Nakita daw nila yung kanyang bituin. So again, itong between na ito ay isa sa makikita natin dito na propesiya dito sa Numbers 24, chapter 24, verse 17, na kung saan itong si Balaam, nagsabi siya na a star shall come out of Jacob and a scepter shall rise out of Israel. So ang bagay na ito ay naiintindihan ng mga Hudyo na ito ay nakapoint o nakapatungo sa isang messianic deliverer, sa isang Messiah na siya magliligtas sa kanila. Gaya nga ng sinabi rito sa Micah na who will shepherd my people Israel. So, gaya ng ating sinabi kanina na itong mga wise men na ito, marahil sila ay galing sa Babylonia at nagka-interact sila dito sa mga Jews na nag-aaral ng salita ng Diyos at nalaman nila, dumating sa kanila ang bagay na ito. So agad na nakita natin kanina yung soberano na pagtawag ng Diyos sa kanila. Ngayon naman nakita natin na kung bakit nila nahanap o bakit nila hinahanap ang Panginoon Kristo ay dahil, again, ito ay posible lamang dahil sa gawa ng Diyos sa kanila. At sabi rito, for we saw His star when it rose. So itong star na to, hindi po ito parang fable lang o parang katang-isip lang. Ito ay talagang tunay na star. So ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, ang Diyos na siyang makapangyarihan, soberano sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa, kasama ang mga bituin na yan, ginamit niya itong mga bituin na ito upang ipakita dito sa mga wise men kung saan nila hahanapin ang Panginoon. So sabi nga rito sa MacArthur Study Bible Notes, this could not have been a supernova or a conjunction of planets, gaya ng mga sinasabi ng mga scientists, as some modern theory suggests, but because of the way the star moved, ito pong star na to, gumagalaw. At dun sa itinakdang panahon, oras na itinakda ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, ito ay tumigil and settled over one place na kung saan, yun yung nagturo dun sa mga wise men kung nasaan ang Panginoong Kristo. So ano pong sinasabi rito? It is more likely a supernatural reality, reality similar to the Shekinah that guided the Israelites in the days of Moses. So nakita natin yung ginamit ng Panginoon, yung Shekinah, yung glory ng Panginoon, yung light. No? Ito rin yung ginamit ng Panginoon. At ngayon, sa panahon natin, sino itong light na ito? Paano natin nasumpungan?
Walang iba kundi ang light na ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Anong sinabi rito sa John? John chapter 3. John chapter 3 verses 19 to 20. And this is the judgment, that the light has come into the world. And people love the darkness rather than the light, because their works were evil. 20. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. So nakita po natin, yung buhay natin dati nung wala pa tayo sa Panginoon, nung hindi pa natin nasusumpungan ng liwanag, ang liwanag ng Ebanghelyo ni Jesucristo, tayo ay nasa kadiliman. Hindi nga tayo naghahanap sa Diyos eh. Di ba? Kung babalikan ninyo yung dati nyong buhay, naghahanap ba kayo sa Diyos? Hinahanap nyo bang Diyos ang buhay na yun? Wala po naghahanap sa Diyos. Ito sinabi, Romans 3:11. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside together. They have become worthless. No one does good, not even one. Sa ating pagka-depravity, yung ating total depravity, na tayo ay bagsak sa kasalanan, patay sa kasalanan, hindi natin hinahanap ang ilaw na ito. Pero nung ang Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang gawa, na narinig natin ang pangangaral ng Ebanghelyo, nasumpungan natin yung liwanag, ito ay nag-illuminate sa atin na ang banal na Espiritu kumilos sa atin upang makita natin si Kristo, yung liwanag niya, nasumpungan natin ito. So seeking God is only possible through the work of God. Gawa ito ng Diyos. Gawa ito ng Diyos. So anong punto ang gusto natin sabihin dito? Seeking God is the result of God's work of sovereign grace to sinners like you and me who are lost in darkness. Yun po yung dati nating kalagayan. Bakit natin kailangan laging balikan itong mga bagay na ito? Di ba? Kasi po doon natin lalong nakikita yung kaningningan ni Jesucristo. Yung background ng madilim nating buhay noon. At marahil tayo ngayon, patuloy tayo nag-i-struggle sa sin. Hindi lamang sa sin, mga struggles natin sa buhay, mga trials and persecutions na naramdaman natin. Kung hindi natin babalikan to, paano natin makikita yung ginawang pagliligtas ng Panginoon sa atin at papahalagahan natin na patuloy tayong mamumuhay sa Ebanghelyo ng Panginoon? Alam natin, pag humiwalay tayo sa Ebanghelyo, wala tayong magagawa. Gaya ng isang diamond, alam niyo po ba pag bumibili kayo ng diamond? Hindi ko po alam. Ako po, hindi pa ako nakabili ng diamond. Pero ito, nabasa ko lang ito sa isang article, na yung pong tindahan ng diamond, ang background po nun, parang velvet na black. Bakit po kulay black? Yung background ng diamond na ibinebenta doon sa tindahan ng mga diamond, para po makita yung kaningningan ng diamond. Kaya po nakalagay sa kulay itim na velvet yun. At ganoon din po tayo. Kailangan makita natin yung dati nating kalagayan na tayo ay hiwalay sa Panginoon, nasa kadiliman, at niligtas lamang tayo ng Panginoon, yung kaningningan ng Panginoon Jesucristo na dumating sa atin, lalong magningning sa ating mga buhay. Yung po yung nais nating ipakita dito, gaya ng mga wise men na ito, nakita nila yung star na ibinigay ng Panginoon. Hindi na natin kailangan maghanap ng star sapagkat narito na ang Panginoong Jesucristo na nagmi-minister sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ano pa sabi? Acts 17:26. And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. 27. That they should seek God. That they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet He is actually not far from each one of us. So kaya po binabalikan natin lagi ito para lalo nating makita yung kaningningan ng Ebanghelyo. So nakita po natin ang bagay na ito. Hinahanap natin ng Panginoon. Walang ibang paraan. Tanging sa pamamagitan lamang ng kanyang gawa, ng kanyang biyaya. Anong sabi ni R.C. Sproul sa bagay na ito? Jesus came into the world to seek and to save the lost. Alam natin. Wala naghahanap sa Panginoon. Dahil tayo patay sa kasalanan, paano natin nahanapin ang Panginoon? Wala tayong kakayahang hanapin ang Panginoon.
Pero anong ginawa ng Diyos? Pinadala niya ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak, upang tayo ay iligtas. So Jesus came into the world to seek and to save the lost. Jesus was not the one who was hiding. Di ba? Bakit ang daming mga tao nagsasabi, ba't hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos? Bakit ang gulo ng buhay ko? Bakit puno ang buhay ko ng problema, puno ng kapigatian? Parang walang Diyos. Puro na lang problema ang dumarating sa akin. Kasi, hindi talaga niya hinahanap ang Diyos. Ano sabi ni R.C. Sproul? No? People do not seek God. People do not seek God. They seek after the benefits that only God can give them. So, hindi talaga ang Diyos ang hinahanap ng mga tao. Ang hinahanap ng tao, yung mga benefits. Ano yon? Yung mga pagpapala. O sabihin na natin, yung kapayapaan, yung makaligtas sa mga problema. Pero hanggang dun lang. Superficial lang yung paghahanap sa Diyos. Hindi talaga hinahanap ang Diyos na para siya, yung kanyang kaluluwa, na nakita niya yung sarili niya, na siya ay isang makasalanan na karapat dapat parusahan ng habang buhay sa impyerno, na makita niya na si Kristo ang tagapagligtas at ang tanging makapagliligtas sa kanya. Yun ang dapat na maging dahilan niya kung bakit niya hinahanap si Kristo, para siya'y maligtas. Hindi yung mga benepisyo o yung mga biyaya na maaari niyang matanggap. Ano pa sinabi ni R.C. Sproul? The sin of fallen men is this: man seeks the benefits of God while fleeing God Himself. Mga kapatid, bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya? Bakit nandito tayo at nagpapatuloy? Dahil lang ba pinagpapala tayo ng Panginoon? Pag wala na yung blessing, pag wala na yung mga relationship na masasaya, pag mga problema na sinusubok na tayo ng Panginoon, nasa na tayo? Nagpapatuloy pa ba tayo sa Panginoon? Hinahanap pa ba natin ng Panginoon? O bumabalik na tayo sa mundo? Hindi po. Dapat po lagi nating hanapin ng Panginoon. So sabi rito, we are by nature fugitives. Tayo yung tumatakas sa Panginoon. Tayo yung mga takas eh. Tayo yung mga tulisan. Man wants the benefits that only God can give, but he does not want God Himself. Yun po yung nature natin bilang makasalanan. Ang gusto lang natin yung benefits. Pag dumating na yung trials, yung pagsubok, wala na. Bumibitaw na tayo. Pero hindi po dapat ganun. Hindi po dapat tayo magpatuloy dun sa bagay na yun. Dapat makita natin na kung paano ang Diyos iniligtas tayo, yun din ang biyaya na yun na nagpapatuloy sa atin o nag-guide sa atin para magpatuloy tayo sa paglakad sa Kanya. Kaya kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon at lalo natin siyang hanapin gaya ng mga wise men na ito. Patuloy na hinanap ang Panginoon, hindi sila tumigil. Ano pa sabi rito? Sabi naman ni Joel Beakey, God drew the wise men to Bethlehem by means of a star, but Christ Himself is our bright and morning star, and His word and spirit still draw lost sinners to God. Napakaganda pong analogy na ginamit dito ni Joel Beakey. Ang Panginoong Kristo po, ang ating bright and morning star. So sinabi po yan sa 2 Peter 1:19, the prophetic word, yung gospel na ating narinig, more fully confirmed, to which you will do to pay attention as to a lamp shining in a dark place. So ang gospel po, ito ang buhay natin. Ito yung ilaw natin. Hindi tayo pwedeng humiwalay dito. Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Yung sinabi kanina sa preaching kanina umaga na yung Holy Spirit na nag-i-indwell sa atin, nananahan sa atin. Ito yung Espiritu rin ng ating Panginoong Kristo. Paano tayo nakakapagpatuloy sa ating sanctification? Paano tayo nakikipaglaban sa sin? Anong connection nito? Yung gospel na ating sinampalatayaan na nakita natin na we are no longer under condemnation, no? Because we are already in Christ Jesus, we are already united with Christ. Yung Holy Spirit na naglapat sa atin nun, yun din yung Holy Spirit na tumutulong sa atin upang magpatuloy tayo sa ating kabanalan. Kaya nga sabi kanina ni Pastor Joey sa preaching itong bagay na to, hindi natin to kaya sa sarili natin, hindi natin to performance.
Do tayo yung gumagawa, tayo yung nag-a-act sa tulong ng Espiritu, pero yung kapangyarihan ng Espiritu, yun yung naglalapat sa atin at ang ginagamit, yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ang ginagamit. Kaya lagi kang babalik sa Ebanghelyo eh. Sa tuwing ikaw ay nanghihina, hindi ka na nagpapatuloy, nahuhulog ka na sa kasalanan, saka babalik. Diba? Sa Ebanghelyo ka babalik kasi alam mo, pinatawad ka na ng Panginoon at patuloy ka niyang patatawarin kung ikaw ay magsisisi at lalapit sa Kanya at hahanapin mo siya. So yun po yung bagay na gusto nating bigyan ng diin dito sa ating pinag-aaralan. Na nakita natin na kung paano ang mga wise men o mga magi na ito ay naghahanap, dapat ganun din po tayo na hinahanap natin ng Panginoon. Dahil siya ang gumawa nito sa ating buhay. At sa panghuli at pangatlong punto natin, nakita natin yung kasigasigan, kaagapan ng mga wise men na ito sa paghahanap kay Kristo. At nakita natin na ang paghahanap sa Panginoon, ito ay posible lamang dahil sa gawa ng Diyos. Ngayon naman, sa pangatlong punto, dito sa tagpo ng mga wise men na makikita natin, seeking God is only possible by having access to God through faith in Christ. Ang paghahanap sa Diyos ay posible lamang dahil sa pagkakaroon ng daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, paano po natin makikita ang bagay na ito? Again, balik po tayo rito sa verse 2. Ang sabi rito, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. And have come to worship him. So, mga wise men na ito, hinahanap nila ang Panginoon Kristo upang upang sumamba sila sa Kanya. So alam natin ang bagay na ito, yung pananampalataya ng mga pantas o ng mga wise men, ito ang nag-enable sa kanila para hanapin nila si Kristo upang sambahin siya. Yung pananampalataya, ito ang nagbibigay ng o nag-i-enable sa atin, ng kakayahan sa atin upang sambahin natin ang Panginoon, hanapin natin siya. God works in our hearts, producing faith to make us seekers after Christ. God works in our hearts, producing faith. So nakita natin, gawa ng Diyos ito. Paano ito nilalapat ng Diyos? Binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya. So again, gospel, faith in our Lord Jesus Christ, faith in the gospel, nagpapatuloy. Ito yung ginagamit ng Panginoon. So nakita natin ang bagay na ito. Kung walang pananampalataya, hindi natin nahanapin ang Panginoon. Ganun po kahalaga yung pananampalataya natin. Anong sabi sa Psalms 27 verse 8? You have said, seek my face. My heart says to you, your face, Lord, do I seek. Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin magagawang hanapin ang Panginoon. Hindi natin siya mabibigyan ng papuri. Anong sinabi sa Hebrews 11 verse 6? And without faith, it is impossible to please Him. It is impossible to please Him. Bakit? For whoever would draw near to God would believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Again, brothers and sisters, kumusta yung pananampalataya natin sa Panginoon? Nag-aalab pa ba yung pananampalataya natin? Hinahanap pa ba natin ang Panginoon? So nakita natin, napakahalaga ng pananampalataya na kaloob sa atin ng Panginoon. Again, quoting from Pastor Joel Bicky, the most important way to seek Christ is in the public worship of the church. Again, the most important way to seek Christ is in the public worship of the church. Hindi po tayo pwedeng mag-isa lang sa bahay na sinasabi natin, may faith ako, nag-worship ako sa Panginoon. Huwag niyo akong questionin. Hindi po. Tinawag na tayo ng Panginoon sa kanyang pamilya. Ito, narinig ko to sa pulpitong ito. Dito sa church, nandito ang special na presensya ng Panginoon tuwing Lord's Day. Dito tayo nakikipag-commune sa Kanya.
So may problema tayo kung ayaw natin sa church. Di ba? The most important way to seek Christ is in the public worship of the church. Anong sinabi? Hebrews 12:22 to 24. Hebrews 12:22 to 24. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews, na ito ay ikinokontrast niya doon sa mga Jews na nagpunta doon sa Mount Sinai, na kung saan hindi sila pwedeng mag-ano doon sa holy ground na yon dahil nung ibinigay ng Panginoon yung tablets na nandoon yung Ten Commandments, nakita nila na umusok yung bundok na yon at nandun yung holy presence ng Panginoon na pag lumapit sila doon, mamamatay sila. Pero ngayon, yung New Covenant na nasa ating Panginoon Kristo, wala na yun. Nawala na yun. At ngayon, tayo ay sinasabi na pumunta na tayo sa Mount Zion, hindi na sa Sinai, sa Mount Zion, sa Panginoong Kristo, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering. Wow! Pag nasa church pala tayo, kasama natin yung mga angels na nag-gather para mag-worship sa Panginoon. And to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven. Alam nyo ba yun? Na tayo niligtas ng Panginoon, we are enrolled in heaven. Grabe. Bakit hindi tayo pupunta sa church para mag-worship sa Panginoon, para hanapin ang Panginoon? Samantalang tayo ay enrolled na, nakalista ka na sa langit. And to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. So yung po yung bagay na iyon, binigyan na tayo ng pananampalataya. Ito yung ginamit na paraan ng Panginoon upang hanapin natin siya. At ito ay namamanifest natin dito sa pag-public worship natin dito sa church, kung saan tayo tinawag, sa iglesia ng CRC. Ano pa sinabi? Exhortation and warning ng Hebrews 10:24 to 25. Ano sabi? Hebrews 10:24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So ito po yung sinabi ng author ng aklat ng Hebrews, no? To stir up one another, not neglecting to meet another. Napakahalaga po ng fellowship, mga kapatid. At alam natin, ito ay sa pamamagitan lamang ng gawa ng Diyos na tayo kanyang iniligtas at binigyan niya tayo ng pananampalataya. Again, tingnan natin ngayon ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, yung ating pananampalataya. Di ba? Ang sabi nga kanina, di ba? Examine yourselves. Tama ba yun? Examine yourselves, you're in the faith. Di ba? Mga kapatid, ito yung mga tanong na gusto kong pagnilayan natin. Again, kung ikaw, lumapit ka na ba kay Kristo sa pananampalataya at sa pagsisisi? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang oras na ito. Hindi mo kayang hanapin ng Panginoon maliban na ikaw ay bigyan ng Panginoon ng tunay na pananampalataya at tunay na pagsisisi sa kasalanan. At tayo naman bilang mga makasalanan na naligtas sa biyaya ng Panginoon, do we seek His presence continually? Do we seek His presence continually? Ano ang pinapahalagahan natin sa buhay natin ng pinakamahalaga sa lahat? Ito ba ay hanapin, lalong makilala ang Panginoon Kristo? Ano sabi ni John Piper sa bagay na ito? Seeking God is a setting of the mind and heart on God. Ito yung seeking God. Setting of the mind and heart on God. So bilang mga mananampalataya, anong sabi sa atin? Colossians 3 verses 1 to 2. If then you have been raised with Christ, ikaw ay born again na, raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, and not on the things that are on earth.
Hindi na dapat pinapahalagahan natin yung mga bagay sa mundo ng mas mahalaga kaysa sa Panginoon Jesucristo. Hindi ko sinasabi na baliwalain natin ang ating mga bokasyon, ang ating mga matters dito sa mundong ito, sapagkat tayo ay responsible sa bagay na yan at yan ay sa providensya ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang mga bagay na yan habang tayo nabubuhay sa mundo. Ngunit, we should set our mind and our heart on God and not on things on this earth. Again, tanungin natin yung ating, o salaminin natin yung ating buhay ngayon sa salita ng Diyos natin binabasa. Anong sabi ni David kay Solomon? Dito sa 1 Chronicles 22, verse 19. Sabi ni David kay Solomon, "Now set your mind and heart to seek the Lord your God. Arise and build the sanctuary of the Lord God so that the ark of the covenant of the Lord and the holy vessels of God may be brought into a house built for the name of the Lord." Yun yung binili niya sa kanyang anak. To set your mind and heart to seek the Lord your God. Again, hindi natin magagawa to kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Ito'y sa pananampalataya. Hindi ito sa lakas natin, mga kapatid. Hindi ito sa karunungan natin. Hindi ito sa kakayahan natin. Hindi ito sa sobrang bait natin, sobrang matulungin natin. Hindi. Pananampalataya ito sa Panginoon. At yung pananampalataya na yun, yun yung nagbubunga ng mga mabubuting bagay na yun. So wag natin baligtarin. Pananampalataya, yung pananampalataya galing sa Diyos, biyaya ng Diyos, tinanggap natin sa Diyos, at ngayon, yung pananampalataya na yun na tunay na galing sa Diyos, may bunga ng mga mabubuting gawa. Hindi yung mabubuting gawa na nagliligtas sa atin. So again, ano ang gusto nating mga application na sabihin natin sa mga bagay na ito? Tungkol sa mga bagay na ito. Una, seeking God or seeking the Lord requires humility. Seeking the Lord requires humility. Again, ito sabi ni John Piper, the great obstacle to seeking the Lord is pride. The great obstacle to seeking the Lord is pride. In the pride of his face, the wicked does not seek him. Psalms 10 verse 4. In the pride of his face, the wicked does not seek him. Pag meron tayong pagmamalaki sa ating puso, hindi natin nakikita si Kristo. Hindi natin siya makikita. Ang nakikita lang lagi natin yung dapat ako. Laging ganon. Sabi nga ni Deacon Ed, ako isim. Dapat meron tayong humility, mga kapatid. Therefore, humility is essential to seeking the Lord. Are we humbly seeking the Lord? Do we seek the Lord with humility? Ito po pansinin nyo, itong mga wise men na mga ito. Isipin nyo, kadalasan sa isang tao na iniisip niya, feeling niya na siya yung magaling, hindi siya magtatanong. Kasi magmumukha siyang hindi marunong pag nagtanong siya. Ako, mga kapatid, sa part ng buhay ko, sumagi sa akin yan. Ba't ako magtatanong? Magmumukha akong walang alam pag nagtanong ako. So wala kang humility kapag gano'n. Pero itong mga wise men ito, sabi sa kanya, wise men, pero nagtanong, where is he who has been born king of the Jews? Nakita yung kababaan loob sa kanila. Hindi nila pinanindigan na sila yung mga wise men. Nagtanong sila kasi hindi nila alam eh. So dapat tayo din makita yung kababaang loob sa atin, nahanapin natin ng Panginoon. Panginoon, siyasatin niyo po ang puso ko. Ano po ang mga kasalanan na bumabalakid upang hanapin ko kayo, patawarin niyo po ako, Panginoon. Meron tayong humility. Ano pa? The Lord is faithful to His promise that He will be found by those who seek Him. So ito yung pangako sa atin ng Panginoon. He will be found by those who seek Him. Sabi dito, if you seek Him, He will be found by you. Pero ano yung warning? But if you forsake Him, He will cast you forever. Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Again, do we seek the Lord with all our heart? Do we seek the Lord with all our heart? Kung ito po'y ating gagawin sa tulong at biyaya ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, masusumpungan natin siya. Ikaw ngayon, naririto ka.
Ilang taong ka nang dumadalo rito o nakikinig dito, linggo-linggo. Nasumpungan mo na ba sa Jesucristo? Again, ang warning dito, but if you forsake Him, kung babaliwalain mo siya, babaliwalain mo ang pangangaral, linggo-linggo, pinangangaral ang Ebanghelyo, pero anong ginagawa mo? Binabaliwala mo. Ano sabi niya? Anong warning dito? He will cast you off forever. He will cast you off forever. Patuloy ang magiging kahinatnan mo ay hiwalay sa Diyos, sa kaparusahan, sa apoy ng impyerno. Yan ang warning sa iyo. At pangatlo at panghuli, forgiveness and righteousness in Christ is our great reward. Bakit natin hinahanap si Kristo? Bakit natin siya hinahanap? Gaya ng mga wise men na ito, ba't nila hinahanap ang Panginoon sa Kristo? Para mag-worship sa kanila. Para mag-worship sila sa Panginoon sa Kristo. Bakit tayo na hinahanap? Bakit tayo nagsumasamba sa Panginoon? Sapagkat ito yung great reward natin na nasumpungan natin kay Yesu Kristo, yung forgiveness na kanyang buhay na ibinayad niya yung kasalanan natin na dapat tayo yung tumanggap ng parusa, sa kanya ibinuhos yung galit ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, at yung kanyang righteousness na kanyang in-earn sa kanyang buhay na ibinilang sa atin nung tayo ay iniligtas niya sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya. Yun yung ating great reward. Nung nahanap natin si Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nasumpungan natin ng biyaya ng kaligtasan kay Kristo, ang reward sa atin sa paghanap natin ay yung forgiveness and righteousness. Yun po yung reward natin kung bakit tayo natin patuloy na hinahanap ang Panginoon. Kasi binigyan niya na tayo ng kapatawaran. Binigyan niya tayo ng katuwiran na wala tayo nun. Wala tayo nun. Si Kristo lamang ang meron nun ay pinagkaloob sa atin. So again, mga kapatid, sana ang mga bagay na ito lumapat sa puso natin na kaya tayo nagpapatuloy sa pananampalataya na gaya ng mga wise men na ito, inahanap natin ng Panginoon para sambahin natin siya. Dahil sa ginawa niya sa atin. Dahil sa ginawa niya sa atin, yung forgiveness na ipinagkaloob niya sa atin at yung righteousness na ipinagkaloob niya sa atin. Minsan ang hirap isipin, paano ako naging righteous? Sa sarili ko, napakarami kong kasalanan. Hanggang ngayon, ako ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban. Pero alam natin ang bagay na yan. Hindi yan ang righteousness na kaya natin gawin. Yun yung righteousness ng Panginoon na ibinilang sa atin. Na sa tuwing tumitingin ang Diyos sa atin, ang nakikita niya yung righteousness ni Christ at tinakpan niya na tayo. Tinakip ni Kristo yung kanyang righteousness at patuloy na nag-i-intercede ang Panginoon sa Kristo sa kanan ng Ama. Sa tuwing tayo magkakasala, pinanalangin niya tayo, patuloy niya tayong hinuhugasan. At ang Holy Spirit patuloy tayong kinukonform sa kanyang image and likeness na lumakad na may kabanalan. Kaya again, hindi ito sa ating sarili, sa ating lakas. Lahat ng ito galing sa Diyos upang siya lang ang mapapurihan at maluwalhati. Di ba napakalaking bagay? Ngayon, sadly, ang mundong ito, hinahanap ang spirit daw ng Christmas. Ano ba yung spirit ng Christmas? Sabi nila, giving. Pero giving ng ano? Ng mga regalo, ng mga 13th month, ng mga bonus. Yan ba ang spirito totoong spirito ng Christmas? Hindi po, mga kapatid. Si Kristo ay naparito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, upang bigyan tayo ng forgiveness and righteousness, at yan ang dapat nating hanapin. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. Kaya nga po pinapangaral natin ang Ebanghelyo upang ang mga taong ito na nasa kadiliman ay masumpungan ang liwanag ng Panginoon Kristo. Gaya ng mga wise men ito, nakita nila yung ningning ng bituin. Sana sa buhay natin makita yung pagningning ni Yesu Kristo na bumago sa ating buhay. Yun po yung challenge sa atin. At sa panghuli, ito po ang ating challenge. Seek the Lord and His presence continually. Again, seek the Lord and His presence continually. Ito po yung buhay na natin. Ito po yung pag-worship natin sa Panginoon. Seeking the Lord. Ito po yung pag-worship natin. Seeking the Lord.
At nawa, sa hapong ito, patuloy tayong samahan ng Panginoon at biyayaan tayo ng Panginoon ng puso na patuloy na naghahanap sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa napakalaking biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na kami, na noong kami ay hiwalay sa iyo, hindi kami naghahanap sa iyo, Panginoon. Kami ay patuloy na lumalayo sa iyo, Ama, patuloy na nagre-rebelde sa inyo, na patuloy na lumalakad ayon sa takbo ng mundong ito, ayon sa aming mga laman, ayon sa aming pagkamakasalanan na kami ay alipin nito, Panginoon. Ngunit sa inyong biyaya, sa hindi namin kayang ipaliwanag na bagay, na wala kaming ibang maibubulalas kundi ang magpuri sa inyo at sabihin na amazing grace, how sweet the sound ng ginawa niyong pagliligtas sa amin. Salamat po, Ama, sa biyayang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming mga pinag-aralan, ito ay ilapat sa amin ng Banal na Espiritu, na makita namin, Panginoon, ang kahalagahan, na patuloy namin kayong hanapin sa pakikipag-commune sa inyo, sa fellowship dito sa iglesia, gayon din naman sa aming mga private spiritual devotions, Panginoon, sa aming private prayer and Bible reading, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy na makita sa amin ang kaningningan ng aming Panginoong Kristo. Yung patuloy na pagbabago ng Banal na Espiritu ay makita sa amin, especially ng mga tao na nasa paligid namin, na sila ay wala pang tunay na pagkakilala sa inyo, wala pang kaligtasan na nagmumula sa inyo. Nawa, Panginoon, ang buhay namin, gaya ng bituin na naging guide sa mga wise men na ito upang mahanap ang Panginoon Kristo at mag-worship sa kanila. Nawa, ang aming mga buhay, Panginoon, gawin yung isang maningning na nakikita ang Panginoon Kristo upang sila ay ma-drive namin yung gospel, ma-share namin sa kanila, at sa bagay na iyong gamitin ninyo ito upang sila ay maligtas, Panginoon, mula sa kadiliman patungo sa inyong kaliwanagan. Kaya purihin po kayo, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.